Ano nga ba ang kasaysayan ng tinaguriang unsinkable battleship ng Pilipinas? Hatid sa inyo ng kasaysayan sa 2 minuto series. Umpisahan na natin. Ang El Fraile o sa tawag ng mga Amerikano ay Fort Drum ay isa sa 4 na isla na nagproprotekta sa bukana ng Manila Bay. Nagkaroon ito ng mahalagang papel noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inumpisahan ang konstruksyon nito noong 1909 pa sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano at 10 taon bago natapos. Dati itong isang maliit na isla, tinapyasan at binuhusan ng napakakapal na konkreto at hinulma na parang barkong pandigma. Halos 40 talampakan ng taas at 20 talampakan ng kapal nito. Nagtatagay rin ito ng napakalakas at napakalaking mga kanyon. Halimbawa na lamang ito ay ang 2 tore na 14 na pulgadang haba at 2 artilyera na 6 na pulgada rin ang laki. Idagdag mo pa ang mga machine gun na nakapalibot dito. Sa ilalim naman ay may iba't ibang palapag para sa mga kwarto ng mga sundalo, ospital, imbakan ng mga bala at marami pang iba. Noong ika-6 ng Mayo taong 1942, na bumagsak sa kamay ng mga Hapon ang isa ng Corregidor, ngunit hindi pa rin sumuko ang mga natitirang 200 Amerikano sa El Fraile at lumaban pa sila ng halos 2 oras. Ngunit sa dulo ay sumuko na rin sila dahil binantaan sila na kung hindi sila susuko sa lalo madaling panahon ay papaslangin ang mga bihag na Amerikanong sundalo sa Corregidor. Noong ika-16 ng Pebrero taong 1945, binalikan ng mga Amerikano ang El Fraile na sa mga oras na yun ay nasa kamay ng mga Hapon. Maraming mga sundalong Hapon ang nagtago at ayaw lumabas dito. Pinasukan ng tubo at binuhusan ng halos 2,000 galon ng gasolina at sinilaban ng mga Amerikano ang halos 70 sundalong Hapones na nagkukubli sa ilalim na tumangging sumuko.